Sige ho, samahan nyo sila ng palakpak. may mangilan-ngilan. Good morning! Maulang araw na naman, akala ko tapos na. Oo. Are you familiar with the phrase, an old phrase? Di ko alam yung mga bagets ngayon kung nadinig pa. Brother Ernie, no? Yung aabutin ka ng siyam-siyam. Ha? Nadinig nyo na yon? Aabutin ka ng siyam-siyam. Ang ibig sabihin ay matatagalan ka. Ang tagal niyan, no? Pag inaabot ka ng siyam-siyam. Again po. Sobrang bagal, sobrang tagal. Aabutin ka ng siyam-siyam. Sisters and brothers, do you know the origin of that phrase? Ay weather. It's all about the weather system. Sabi, pag umulan daw ng 9 days na straight, ulan ng ulan, ay hindi ka makakaalis. Matatagalan ka sa ginagawa mo. Kaya aabutin ka ng siyam-siyam. Ano kinalaman niyan sa discussion natin this morning? Wala. Trivia lang. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang inabot ng siyam-siyam? Yan, di ba? Binaha ba kayo? Sino mga nabaha? Meron bang mga nabaha? Hello? Taas ang kamay yung mga binaha. Uy, salamat sa Diyos. Sino yung hindi binaha? Taas ang kamay. Ayan, praise God. Sino yung mga hindi nagtaas ng kamay? Taas ng kamay. Anyway, good morning. In the gospel for today, we are presented with mustard seed and yeast. Kasabay ba? Yung nandito sa akin, wala pa doon sa screen doon. Okay. Anyway, we are presented with the parable of the mustard seed and yeast. Alam po ninyo, ang Tagalog ng parable is what? Anyone? Ha? Talinhaga. Ayan. Hindi anong parabola? Talinhaga. It is a short story that connotes or derives one straight lesson. Okay? And para talinhaga are two words put together. Talino and hiwaga. May talino at may hiwagang kasama. And the gospel for today speaks about the kingdom of God in a parable. Twice it was mentioned there about the kingdom of God. When you talk about the kingdom of God, you are talking about heaven, paradise. Amen? Meron daw tatlong namatay, no? Isang taga-Oasis of Love, at saka isang taga St. Peter, sa corporate center galing, at saka isang El Shaddai, no? Alam niyo po, just in case na kayo ay sa langit napunta. No, halimbawa, doon kayo napadpad. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang sa langit pupunta yan? Yes or no? O, lahat ng pupunta ng langit, pumalakpak. O. Ayan, good. Just in case, eto tip lang yan, tip lang. Pagdating nyo daw sa langit, parang immigration yung counter doon. May immigration, no? So, hindi ka basta dire-diretso, may mga immigration officers, mahaba ang pila by virtue of the fact that a lot of people die in the world almost all of the same time. Oh, sabay-sabay yan sa buong mundo. Anyway, that being the case, pagdating mo daw sa langit, hanapin mo yung pila na nakalagay for attendees of prayer meetings only. Merong ganong counter doon na hahanapin lang saan kang grupo, kukunin yung libro, titignan yung pangalan kung pasok ka. So lo and behold, imagine ha, ang nakapila number 1 si Oasis, pangalawa si St. Peter, galing sa corporate, no? Okay? Tapos pangatlo, si El Shaddai. Sabi nung taga-Oasis San Pedro, nandyan po ba ang pangalan ko? Anong grupo ka ba? Iho, ako po'y taga-Oasis of Love. Wait, tinignan yung libro, hinanap,
nandito ang pangalan mo. Tuloy sa kaharian ng Diyos. Bumukas ang pinto. Tahimik. Walang kumikibo. Quiet. Sumara. Next, taga saan ka? Ay, every Monday po, ma-attend ako. St. Peter po ako sa Corporate Center. Sandali lang, hanapin ko yung listahan ng St. Peter. Nandito ang pangalan mo. Nandito. Congratulations. Pasok sa langit. Alam niyo, pagbukas ng pinto, nagsigawan yung mga anghel. Hallelujah! Hallelujah! Nagkantahan yung mga anghel. Ang daming sumalubong dun sa taga St. Peter. May yakap, may halik. Sikat ang mga taga St. Peter sa langit. Tapos sumara na yung pinto. Sabi nung taga El Shaddai, konti lang ang St. Peter. Compare sa amin, El Shaddai, ang dami namin. Sigurado ko, mas maganda ang bati sa amin. Pag sabi niya, El Shaddai ho ako, tinignan yung libro, tuloy, pasok sa langit. Pagbukas, tahimik. Pareho nung sa Oasis, walang ingay, quiet lang. Hindi nakatiis yung taga El Shaddai, bumigay, binalikan sa San Pedro. San Pedro, dito pala sa langit, may favoritism. Meron kayong racism. Iba ang tinitignan sa tinititigan. Bakit nung pumasok yung taga-Oasis, tahimik? Bakit nung ako'y pumasok, tahimik? Pero nung pumasok yung taga-St. Peter, nagkakagulo sa loob ng langit. Sabi ni San Pedro, huwag ka nang magalit. Ikaw naman, matampuhin ka. Bayaan mo na yun. Ngayon lang kasi may pumasok na taga-St. Peter dito. Oy, dalas-dalasan nyo naman ang pasok doon. Di ba? So anyway, ano kinalaman yan? Wala. The thing is this, sisters and brothers, the gospel for today speaks about a mustard seed. About the kingdom of God. Nakakita na kayo ng mustard seed? There, you can see it in your screen. Mukha po siyang butil ng munggo. Ganun siya kaliit. Ang liit-liit niya. Pero kapag lumaki yan, ang ending niyan, it would look something like this. Yan ho ay mustard tree. Sobrang laki. If you will notice on the picture, makita nyo yung thumb, may hawak na maliit na mustard seed, and it becomes something like that, and according to our gospel, this big tree gives shelter to the birds of the sky. Alright? So, yung yeast naman, ito itsura. Diba? Levadura in Tagalog. Yung yeast, sisters and brothers, pag iyan po ay iminix nyo sa flour, for those who are knowledgeable about baking here, pag minix mo siya sa flour, you'll have to wait for a certain period of time para siya umalsa. And then it turns out to be like this. Nagiging bread siya for a lot of people to eat. What the parable is trying to tell us is this: little as they are, in the long run, with the hand of God in it, ito po ay naging kapakik-pakinabang. Nagiging malaking bagay. Small things can turn out to be great things in the hand of God. Amen? So what are we talking about here? God is actually reminding us of our spiritual growth. Spiritual growth. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. We have been called by God because we all have a mission. Pakiulit yung word na yon, mission. Okay. I have a friend, siguro last week lang, kasama ko ho siya sa group chat namin from high school. Bibili lang siya ng coffee across the street. Pagtawid niya, nahagip siya ng motorsiklo. No? Nabagok po yung kanyang ulo, tapos nabalian po siya ng mga ilang parte ng buto sa kanyang katawan, at yung nagmomotor, wala ng lisensya, wala pang helmet, minor pa. So anyway, ano nangyari?
in a flick of a finger, everything changed. Awa naman ng Diyos, hindi naman po siya nasawi. Hindi naman siya namatay. But the point is, na ospital siya, gumastos ang family, etc., with all of the apprehensions as to what the effect was. Hanggang ngayon, hindi pa po clear yung kanyang vision. And so in our group chat, we were praying for him. Ang statement ko doon sa group chat namin is this: may mission ka pa. Hindi ka pa nawala sa mundo kasi may mission ka pa. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Tingnan mo. Ano kaya ang mission niyan? Hello? Hello? Kasi may ibang tao, ang mission ay parusahan ang mga tao sa paligid niya. May mga tao na ang mission ay para lamang sa pamilya niya. And that's not bad. We all have responsibilities to make and give the best to our loved ones. But if it all stops there, pag dun lamang humihinto, may problema. Because everything that is here on earth, sorry to say, will not last. Our mission, we have been called by God like mustard seeds and yeast. Para ano po? Para tayo mag-grow. Yung puno makes the birds of the sky nest in it. Yung bread is for everybody to share on it. Sisters and brothers, ano po sinasabi ng gospel sa atin? The kingdom of God is on the people who make their lives available for the benefit of others. Ang buhay natin ay hindi lamang para sa atin. Ang buhay natin ay hindi lamang para sa ating pamilya. Bine-bless tayo ng Panginoon for us to be blessings to other people. At kapag hindi po natin ginamit yung mga blessings na yan in its proper context, hello? Ano gagawin ni God? Babaguhin niya tayo. He will reshape us. Nakita niyo po? Medyo malabo dito sa TV. I think it's clearer. Ano yon? The potter and the clay. I-shape tayo ng Panginoon. God continues shaping us. He continues remaking us. He continues remolding us. Bakit? Hindi siya titigil hanggang di niya na-achieve yung project change. Hanggat hindi niya nababago. Remember the song? Coming from the book of Isaiah and the book of Jeremiah. I am the potter. You are the clay. Saan ho tayo galing? Nagmula saan? Sa lupa. Magbabalik. Ano sa lupa? Nakusa. Oh. Galing tayo sa lupa, galing tayo sa clay. And if you will notice, of all the creations of God, He only spoke, nagsalita lang siya. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Iba nagulat. Ate, huwag ka masyadong nagkakape. Ha? Delikado yan. Tataas ang heart rate. Okay? So, let there be water. Let it separate from the land. Lahat, binanggit lang niya. But when He fashioned man, let us make man in our own image. What does Scripture tell us? Bumaba ang Diyos at kumuha siya ng lump of clay. At ito ay kanyang finorm. At ito ay kanyang hinipan. O hiningahan, rather. Hindi hinipan, ha? Pag hinipan, kakalat. Kalat. Hiningahan. At ito po ay nagkaroon ng buhay. Ito, practicein lang natin, oh. Pakihingahan mo yung katabi mo. Tignan natin, ano mangyayari dyan?
Mabubuhay ba yan o mahihimatay? So, the thing is this. We have been called on a mission. Our first mission is our family. Asikasuhin sila. But beyond family, we should be blessings to people around us. And up until that happens, God will continue to shape us, mold us, and what? Remake us. Ang problema ho, hindi alam ng tao, ang plano ni God is to make us in the image of the first Son. Sinong image yon? The image of Christ. Kaya pag nilagay yung putik, alam niyo yung putik? Imamas yan ininid, mamasahin yan, para matanggal yung mga bato, yung mga impurities. Pag pliable na siya, ilalagay siya dun sa potter's wheel, yung umiikot. That is why it is very confusing that in a lot of our circumstances, maraming nangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Lord, why is this happening to me? Bakit nangyayari sa akin ito? Wala naman ako ginagawang masama. Sometimes the process is very painful. Why? Because we are in the potter's wheel. God is in the business of making the good better. Better, best. Parang pusoy lang. Good, better, best. If you are good, He wants to make you better. If I am better, He wants me to be the best version of myself. Amen? Ang problema, ang tao pasaway. Di ba? We have our own will. Meron tayong sariling gusto. And sometimes, hindi yan parehas dun sa gusto ni God. So ano nangyayari? We push God aside. We push the potter aside. I'll tell you one thing. Hello? I'll tell you one thing. We will never win versus the changing hands of God. Because God is never going to give up on us. Kaya wag na tayong pasaway. Binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga circumstances ng ating buhay. Every minute of our lives, God is conveying a message. And that is for our good. So ano po assignment natin? Ang assignment natin is to trust Him and to allow Him to change us. Wag na ho tayong tumanggi so that in the end, we will become a new creation in Christ. Hello? In the book of Jeremiah, makikita natin, papakita ko sa inyo, ano nangyayari pag ang tao pasaway. Pasaway. Ayaw sumunod. Tingnan natin. Jeremiah 18. The Lord gave another message to Jeremiah. He said, "Go down to the potter's shop, and I will speak to you there." No? So I did as he told me and found the potter working at his wheel, potter's wheel. But the jar he was making, gumagawa ng jar, the jar he was making did not turn out as he had hoped. So he what? He crushed it and into a lump of clay again and started over. Pag ang tao matigas ang ulo, dudurugin uli yan, ika-crush uli yan. Pag ang gusto ng potter, gumawa ng vase, at tapos ang gusto naman nung clay, gusto ko maging baso, hindi sila magtutugma, ika-crush ulit yan. What is my point? There are two ways to learn lessons. To obey His word or to be crushed under severe circumstances. Kaya po kung minsan, blessing yung mga problema natin sa buhay. Bakit? Blessings in disguise. Kasi doon napipilitan tayo na yumuko at sumunod sa nais ng Diyos.
To continue, ang sabi pa nga ni God dito, "Then the Lord gave me this message, O Israel, can I not do to you as this potter has done to his clay?" Bakit? Hindi ko ba pwedeng gawin sa inyo ang ginawa ng potter doon sa clay? As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. Tignan mo ulit yung katabi mo. Inaayos ng Diyos yung taong yan. Tignan nyo? Nakita nyo? Maayos na ba? Hindi pa, no? Long way? Amen. Tingin kayo sa harap. Tingin kayo sa akin. Lalong inaayos ng Diyos to. Dahil marami pa. This morning, let me share with you. This morning, meron po kasi akong isang malapit na kamag-anak, no? Na hindi ko nakasundo. Hindi ko na sasabihin yung mga instances. Hindi ko nakasundo. For the longest of time, I've been praying, Lord, I am forgiving these people, blah, blah, blah. Yan. Malapit, as in malapit. Hindi ko sasabihin ko ano ginawa dahil masakit. Nasaktan ako eh. So, mabuti, napunta na sila sa ibang bansa. Uy, praise God, nakalayo na. Good riddance. Mabait po si Brother Vic kuno lang, paminsan-minsan. Anyway, akala ko sa paglipas ng panahon, okay na ako. Akala ko nakapagpatawad na ako. Akala ko completely malaya na ako. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking, messenger, nagpadala ng picture. Nagpadala ng picture. Nung makita ko yung picture, umakyat yung mga dugo ko sa tenga ko. Parang nag-flashback lahat ng mga pangyayari in the past. And so I prayed, and I prayed hard, and I said, Lord, I thought I was okay. I thought ayos na ako. Fashion me. Mold me more. And recreate me in the way that you want me to be. Tandaan kapatid, we are never there. We will never change when we feel and we think that we don't need it. But God is going to remind us in painful ways even, kailangan maayos ka bago ka pumila sa puntang langit at magtanong ng pangalan mo. Jesus is consistent with this, kapatid. Remember the scenario? The woman at the well is a Samaritan woman. Sabi ni Jesus, painom naman ng tubig mo. Ano sabi ng Samaritan? Magkaaway kasi yung mga Jew at yung mga Samaritan. So sabi ng Samaritan, isa kang Jew. I am a Samaritan. Why are you asking water from me? Sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sino humihingi ng tubig sa'yo, ay paiinumin mo ako because when I give you living water, hindi ka na muling mauuhaw. Pina-fast track ko lang ang kwento. Alam mo sabi ng girl, Sir, patikim naman ng tubig na hindi nakakauhaw. Sabi ni Jesus, sige tawagin mo asawa mo. Wala ho akong asawa eh. Sabi ni Jesus, makinig ha. Oo, wala kang asawa. Kasi 5 na ang kinasama mo at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo rin asawa. Tignan mo yung katabi mo. Tanong mo, may kinakasama ka ba? Umayos ka. Oo. Making a long story short, lack of time. Hello? In the end of the discussion, the woman placed her faith in Christ. Sir, I can see that you are a prophet, and I can see that you know what is happening in my life, etc., etc. Yung kaaway ni Jesus, binago niya. Yung kasama niya, pareho niyang Jew, the blind beggar, the unbeliever, binago niya into becoming a believer. Alam niyo, cinematic to. Si Jesus napaka-animator. Ha? Yung bulag, hindi niya sinabing, makakita ka na. Hindi ganun. Dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik. Nilagay sa mata. Sige, maghilamos ka dun sa Siloam.
Imagine, pwede namang sabihin ni Jesus, oh, sige, makakakita ka na. Pero hindi, may drama. Why? For greater impact. You see? He changed from unbeliever to believer. Ay, ito mismo kasama niya eh. Remember him? Thomas, who doubts one way or another, sabi niya, I'm not going to believe that Jesus is risen from the grave. Not until I place my fingers in His side and in His hands. Dumating si Jesus, Tomas, lika nga rito. Oh, pero hindi naman ganun ang pagkaka-interpret ng Bible, ha? Ako lang yon. Halika dito. Ilagay mo yung daliri mo sa aking tagiliran at sa aking mga sugat sa kamay. At huwag ka nang hindi maniwala. Have faith. Hello? Look at the examples of Jesus. Binabago niya from good to better. From better to best. Ako po'y naniniwala 100% babaguhin ka rin ng Panginoon. Amen? One way or another. Palakpakan muna natin siya. Let me close with another sharing. Meron akong classmate from high school. Recently, appointed as one of the associate justices in the Supreme Court. Kung may lalakarin tayo sa Supreme Court. Anyway, hindi sana ako, well, masaya, meron kaming reunion and everything, but I was, lo and behold, I was assigned to do the invocation prayers. To my surprise. Anyway, having said that, and having done it, pinilapitan ako nung aming classmate, ni Justice. Sabi sa akin, I remember you, Pestaño. Hindi ba ang tawagan nyo sa high school eh? Hindi naman first name eh. Apelido eh. I remember you, Pestaño. Hindi ba nung araw, salbahe ka? Imagine ang naalala niya, hindi yung kabutihan ko. Na ako ay salbahe. At ang tanong niya ito, ano ang nangyari sa'yo at nagkaganyan ka? I had 4 answers. Sabi ko, number 1, Justice, I ruined my life. Pasaway ako eh. Number 2, in the crossroad of my life, I met Jesus along the way. Number 3, I turned over my life to Him. Number 4, now I am serving Him full-time, and it has been 32 years since I have served Him until today. Kapatid, you are going to be the best version of yourself. At kapag naging pasaway, kapatid, mahirap yon. So let me end with this verse. Ano sabi sa atin? Pakiclick nga po sa itaas at tulungan nyo kami. Let me read. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Marami pang babaguhin sa akin. Tignan mo yung katabi mo, please, for the last time. Mas marami naman babaguhin dyan. Pero ang masarap, pare-pareho tayong tatrabahuhin ng Diyos. Walang bibitaw, kahit masakit. Walang pwedeng umaray, pero walang bibitaw, kahit masakit. Dahil ang ending niyan, you and I will be like Christ. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.